Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Ganda naman, live na live. Magandang umaga po. Good morning sa inyo mga kapatid. Good morning, good morning, good morning. Good morning sa inyo. Maraming salamat sa pagpunta. Ayun. Tara. Oh, batiin natin sila. Batiin natin ating mga kapatid. Ayan. Good morning. Okay. Good morning! Good morning mga kapatid. Yan na. 2, 3. Good morning mga kapatid. Okay. Oo, di ba? Parang nakakahiyang sumigaw o medyo taas na ng konti yung energy eh. Okay. Paano ba tayo papasok, no? Tama. Pero eto, January 9, marhay na aga para sa mga kapatid nating Bicolano. Isang mapagpalang Martes ang hatid namin ngayong umaga sa inyong mga kapatid. Mahalaga ho ang araw na ito para sa maraming Kristiyano Katoliko dahil sa paggunita natin sa pista ng itim na poong Nazareno. Yes, at makalipas nga po ang 3 taon, muli tayong makikiisa sa taunang tradisyong ito. Muli nating makikita ang pagkapit ng marami nating kapatid sa matinding pananampalataya at masayang pagpapasalamat po sa Diyos. I love how everybody's so solemn today. I love it. Iba yung vibe, ang saya nung dala ninyo. Kaya naman po kasama niyo po kaming lahat sa napakahalagang araw na ito. At tama ka dyan, Mama Dims. At eto, kasama natin ngayong umaga ang ilan sa mga deboto ng itim na poong Nazareno. Bago ang kanilang pamamanata, hinandugan pa nila tayo ng espesyal na awitin para sa pista ngayong araw. Tama. Palapakan naman natin ang ating full of blessings na guest this morning. Ang kanila pong inawit ay ang Himno del Nuestro, Padre Jesus Nazareno. Special po yan na awitin na sinulat ng national artist natin na si Lucio San Pedro. Very familiar yan, lalo na sa yun na nga pagsapit ng Enero. Narinig talaga natin yan. At interesting talaga. Pero interesado din ako sa kwento ng ating mga bisita ngayon. Kaya naman makikipagkwentuhan tayo kasama ang Voces Male Ensemble. Narito rin ang kanilang musical director. Nasa ni si Sir Ricky. Sir Ricky! Good morning, Sir Ricky. Good morning! Una-una, gano'ng katagal na kayo magkakasama? Speaking po, dito pong December, we just had our first year anniversary. Wow! Kaya ito pong mga kasama ko is mga estudyante. Ang iba naman po working naman din. So, bagong-bago po sila sa larangan na ito. Actually, this is their first time to be here. Thank you so much po for inviting us. Wow. Such an opportunity po sa araw ng ating poong Nazareno. Maraming pong salamat. Pero ang grupo kasi nabuo sa isang First Friday po sa Santuario de Santo Cristo
sa aming spiritual director na si Father Matayas Sarsiarngare. Siya po ang aming spiritual director. So every first Friday po, kumakanta po kami sa santuario ng alas 6. Parang pinaka-devotion po kasi yun during that first Friday Mass. So ayun po, every botas. And then the group are also invited from different parishes. So we are also sharing our blessings, the talent that we have because of the Nazarene. Sila po yung pinaka-inspiration po Teka, namin. tanong natin, sino sa inyo ang talagang OG Deboto. ng Nazareno? Ay, Matagal naku, na, matagal na. kausapin natin. Sige, Ayan, sige, hiramin sige. natin yung... So, ibig sabihin, sumasama ka doon sa parada? Yeah, Gano'ng yung- katagal na, yung matagal na, pinakamatagal na ilang oras na nakasama? Nakasama po ako doon almost 3 hours. Ako po sa kabutihan po ng ating Lord is nakita ko po ng I think that is Translasyon 2018 or 2019 po yung pagdungaw ng Mahal na Birhen ng Del Carmen sa Plaza Del Carmen para dun sa dungaw. For almost 4 hours to be exact po. Naghintay po kami doon just to see pagdungaw ng ina sa kanyang anak. That is also a very religious courtesy, ika nga, na dahil ito po, actually mas nauna po ang Nazareno, correct me po if I am wrong, na mas nauna po ang Nazareno at ang Birhen del Carmen. Nauna po saglit, tapos sumunod na po ang Birhen del Carmen na dinala ng mga Agustinong Recoletos dito po sa ating bansa. Iba-iba, oo. Mamaya mas malalaman pa natin yan. Meron tayong historiador na nakasama dito sa programa. Pero bakit napakahalaga para sa inyo, no, yung mga ganitong klaseng pamamanata? Kasi po, dito po mas umigting pa ang aming pananampalataya sa ating Panginoon. Dahil sa ditong mga ginagawa nating banal na pagsasanay, dito po mas umiigting pa ang pagmamahal natin sa Diyos. Hindi lang basta dito rin kasi, hindi lang basta dito natatapos yun eh. Dadalhin natin to hanggang sa susunod pang henerasyon natin. Kaya mahalaga po sa amin itong panata, itong napakaigting at napakagandang tradisyon at debosyon na binigay sa atin ng ating Panginoon. 500 taon na ang nakakalipas. Ito si Ricky, pero ito, first time ulit in 3 years, magbabalik ang Translasyon. Anong pakiramdam para sa inyong grupo to be performing once again? Such an honor po, tsaka parang we feel very blessed sa ganitong mga pagkakataon na pamuling nagkaroon po ulit ng Translasyon. Sana ma-share din namin yung blessings na ito sa iba. Alam mo, Mama Checky, natutuwa lang ako kasi yung obserbasyon ko, ang daming kabataan dito. Oo nga eh. So, curious lang ako, ilang henerasyon na sa pamilya ninyo yung naipasa ang debosyon na ito? Kasi this is a belief, no? Yung pananampalataya and faith ay naipapasa. Maganda itong halimbawa sa mga bata at mga kapatid nating nanonood ngayon, sa mga magulang. Kasi coming off of the pandemic, alam ko na marami ang hindi nakasanayang pumunta na ng simbahan at ngayon lang ulit bumabalik ito. And to see na mga kabataan halos ang nagtutuloy ng tradisyon. Mga ilang generations na? Ito. Oh, diba? Chef, ikaw, sasabihin ko ba naman, ikaw ba ang pinakabata sa inyo? Or pinakamagaling? Ayan. Bali po sa amin, bali po ako nag-start po ako, lola ko kasama ko eh. So, nung nawala po yung lola ko, way back 2020, ang huli pong translasyon niya is January 9, 2020. Tapos, eto na po yung recent na nagkaroon na lang po ulit ng bagong translasyon. So, ako na po yung sumunod sa kanya. Kasi yung parents ko naman po hindi po sumasama kasi natatakot po kasi nga sa sobrang dami ng tao. Pero dahil po sa pananampalataya, nawawala naman po yung takot, lahat po tinataas na lang. So, teka, sasaba ka mamaya pagkatapos dito. Ang hirap na po ngayon Oo sumabak nga, eh. Pero nagawa mo na yan before. Before po, pero hanggang lubid lang. Hindi na po para... Ano name mo? Luis po. Luis, ang nakikita natin maganda din dito, katulad ng sabi mo din, Kuya, may iba-ibang pagpapahayag ng iyong, di ba, debosyon. Yung sa iyo, dun sa silip, sa iyo, ito yung pag-awit ninyo sa church, di ba, iba-iba rin. Ako, ang tanong ko po sa inyo, ano po ba yung dasal ng inyong grupo para sa itong translasyon na to, para sa pista? For us po, ang dasal namin is syempre a peaceful translasyon. Syempre, ayun. And dasal din namin na magkaroon ng maayos na taon itong ating country. Syempre, blessing for peace and unity for our families.
na lahat ng disagreements and conflicts would come to a resolution, ganon. Especially to have love to overflow to the whole world and to the universe. Amen. At yun din naman yung isa sa mga mahalagang mensahe din talaga dapat ng translasyon, yung pagmamahalan. Pagbuo ng pagmamahalan sa pamilya, pati na rin sa komunidad, no? Ganda. Okay, muli maraming salamat, Voces Male Ensemble. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simulan ang inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.